Naisip mo ba kung ang mga sinaunang hula ng Biblia ay natutupad ng tama sa harap ng ating mga mata? Ngayon, inalog ng balita ang mundo at kinumpirma kung ano ang babala ng maraming mga scholar sa Biblia sa loob ng maraming siglo. Namatay si Pope Francis. Hindi lamang ito ang pagkawala ng isang pinuno ng relihiyon. Ito ang katuparan ng isang hula na 900 taong gulang. Ang hula ng St. Malachy ay pinananatiling lihim sa mga archive ng Vatican na hinulaang may nakakatakot na kawastuhan na si Pope Francis ang magiging huling pontiff bago ang pangwakas na paghatol. Kailangan mong maunawaan kung ano ang nangyayari ngayon sapagkat direktang nakakaapekto ito sa iyong espiritual na buhay at walang hanggang hinaharap. Nagbabalaan kami ng Biblia sa Mateo 24:42. Sa makatuwid, para sa hindi mo alam kung anong oras ang darating ng iyong Panginoon, ito ang sandali ng pagbabantay na binalaan tayo ni Hesukristo. Ang pagkamatay ng huling papa ay hindi nagkataon. Ito ay isang banal na tanda na ipinapadala ng Diyos upang ihanda ang kanyang mga anak. Kung sinusunod mo ang mga nagdaang kaganapan sa mundo, mga digmaan, pandemya, krisis sa klima, naramdaman mo na nabubuhay tayo sa mga pambihirang panahon. Sinasabi ng Biblia sa Lucas 25:26, at magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, at sa daigdig na pagkabalisa ng mga bansa na may nalilito, ang dagat at ang mga alon na umuungol. Ang mga puso ng mga tao ay hindi naganap mula sa takot at pag-asa ng mga bagay na daratinggi sa mundo. Hindi ba natin nakikita ang eksaktong mga palatandaan na ito ngayon? Nais kong bigyang pansin mo ang aking ibabahagi dahil ang pag-unawa sa hula na ito ay maaaring maging pinakamahalagang espiritual na paghahayag na matatanggap mo sa taong ito. Sinasabi sa atin ng Biblia na inihayag ng Diyos ang kanyang mga plano sa kanyang mga lingkod ng mga propeta, Amos 3:7. At ngayon nasasaksihan natin ang pagtatapos ng isang makahulang takbo na tumuturo ng direkta sa nalalapit na pagbabalik ni Hesukristo. Bago tayo sumisid ng mas malalim sa pambihirang paghahayag na ito, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito at may mga abiso na nakabukas. Ito lamang ang una sa maraming mga kagyat na mensahe sa Biblia na kakailanganin mong marinig sa mga huling araw na ito. At mag-iwan ng komento sa ibaba ng pagbabahagi ng kung ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng hula na ito para sa mga mananampalataya ngayon. Ngayon galugarin natin kung bakit ang pagkamatay ni Pope Francis ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa hula ng Biblia na hindi mo kayang baliwalain. Ang balita na nanginginig sa mundo ngayong Lunes ng Pasko ay nagdala ng isang halo ng damdamin para sa milyong tapat sa buong mundo. Si Pope Francis na 84 taong gulang ay bumalik sa bahay ng ama ng Southern TV mo ng umaga. Naiwan ang isang pamana ng pananampalataya at awa na malalim na minarkahan ang simbahang Katoliko. Tulad ng itinuturo sa atin ng aklat ng Ecclesiastes, may oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit, Ecclesiastes 3:1, at tila natapos na ang oras ng banal na ama sa simbolikong sandaling ito sa kalendaryo ng Kristiyano. Habang maraming nagdadalamhati ang pagkawala ng isang espiritual na pinuno na nakatuon sa kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga nangangailangan, ang iba ay nagmamasid ng may pag-aalala kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan na ito sa konteksto ng mga sinaunang hula. Ito ay manghang kung paano sa buong kasaysayan ang Diyos ay nakipag-usap sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, kabilang ang mga hula at pangitain. Binalaan tayo mismo ni Hesukristo na maging matulungin sa mga palatandaan ng mga oras habang binabasa natin sa Mateo 24:42. Sa makatuwid, para sa hindi mo alam kung anong oras ang iyong Panginoon, at tiyak na ang pagbabantay na ito na humantong sa marami upang ikonekta ang pagpasa ni Pope Francis sa mahiwagang hula ni St. Malachy. Ang hula na ito na sinasabing lihim sa mga archive ng Vatican sa loob ng maraming siglo ay nakabuo ng matinding debate sa mga eskolar ng Biblia at mga historiador. Nasasaksihan ba natin ang katuparan ng mga makahulang salita na isinulat halos 1,000 taon na ang nakalilipas? Itinuturo sa atin ng pananampalataya na ang Diyos ay nagtatrabaho sa mahiwagang paraan at na ang kanyang mga plano ay madalas na ibubunyag ang kanilang sarili sa hindi inaasahang sandali. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto,
Sa ngayon nakikita natin sa isang salamin malabo, ngunit pagkatapos ay harapan. Warn mga taga-Corinto Garrison 13:12. Marahil ay nagsisimula na tayong sumulyap ng mas malinaw ang paglalahad ng banal na plano. Ang opisyal na anunsyo ay dumating sa pamamagitan ni Cardinal Kevin Farrell, Kamerlengo ng Holy Roman Church, na nagpahayag, ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang simbahan. Itinuro niya sa amin na mabuhay ang mga halaga ng Ebanghelyo na may katapatan, katapangan at universal na pag-ibig, lalo na sa pabor ng pinakamahirap at marginalized. Ang mga salitang ito ay nakakakuha ng kakanyahan ng ministeryo ni Francis, isang tao na naghangad na sundin sa mga yapak ni Hesukristo sa kanyang kagustuhan na pagpipilian para sa mahihirap at hindi kasama, tulad ng itinuro sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo. Tiyak, sinasabi ko sa iyo, dahil sa ginawa mo ito sa isa sa mga ito sa aking mga kapatid, ginawa mo ito sa akin. Mateo 25:40. Ang pagkamatay ni Pope Francis ay nangyayari sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng tao, na minarkahan ng mga salungatan, polarisasyon at pandaigdigang krisis. Maraming mga tapat na nagtataka kung ano ang susunod, lalo na sa ilaw ng mga sinaunang hula na tila maging materializing sa harap ng ating mga mata. Itinuturo sa atin ng Biblia na huwag matakot sapagkat ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Habang binabasa natin sa aklat ni Isaias, huwag matakot sapagkat kasama kita, huwag ka masiraan ng loob sapagkat ako ang iyong Diyos. Papalakpakan kita, oo, tutulungan kita, susuportahan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Isaias 41:10. Sa tiwala na ito sa Diyos na dapat nating obserbahan ang mga hindi nagbubukas na mga kaganapan na naghahangad na makilala ang kanyang kalooban at layunin sa gitna ng mga pagdurusa sa mundong ito. Ang hula ng St. Malachy ay hindi lamang anumang ordinaryong hula. Ito ay isang dokumento na natatakpan sa misteryo at intriga sa halos 900 taon. Nilikha noong ika-12 siglo ng Irish Arsobispo Malachy O'Morgair sa panahon ng isang paglalakbay sa Roma. Ang manghang teksto na ito ay naglalaman ng isang listahan ng 112 sa maikling mga pariralang Latin na sinasabing naglalarawan ng bawat papa mula sa Celestine Secunda hanggang sa katapusan ng oras. Para bang binigyan ng Diyos si Malachy ng isang sulyap sa hinaharap, katulad ng ginawa niya sa mga propeta ng dati. Tulad ng sinasabi sa atin ng Biblia sa Amos 3:7, tiyak na ang Panginoong Diyos ay wala. Maliban kung ihayag niya ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta, ano ang tunay na pambihirang tungkol sa hula na ito ay kung paano tila tumpak na inilarawan ang maraming mga pop sa buong kasaysayan. Ang bawat papa ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang misteryosong motto na Latin na kahit papaano ay nauugnay sa kanilang kapanganakan, pangalan, Amerikana ng mga bisig, o mga makabuluhang kaganapan sa kanilang papacy. Halimbawa, si John Paul II ay inilarawan bilang De Labore Solis ng paggawa ng araw, at siya ay ipinanganak sa panahon ng isang solar eclipse. Ang mga koneksyon na ito ay nagpalakas ng pananampalataya ng maraming mananampalataya na nakakakita ng kamay ng Diyos sa trabaho sa kasaysayan ng tao. Ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Mateo 24:25, kita nyo, sinabi ko sa iyo muna, na binibigyang diin na ang Diyos ay madalas na nagbibigay ng mga babala at mga palatandaan upang ihanda ang kanyang bayan. Ang pinaka-chilling na aspeto ng hula ng St. Malachy ay ang pagtatapos nito. Ang pangwakas na papa sa listahan, ang ika-112, ay inilarawan bilang Petrus Romanus on Peter the Roman, na magpapakain sa kanyang kawan sa gitna ng maraming mga pagdurusa. Pagkatapos nito ay masisira ang lungsod ng 7 hills, at ang kilabot na hukom ay huhusgahan ng kanyang mga tao. Ang paglalarawan na ito ay nagpadala ng mga spines ng maraming tapat, dahil tila nakahanay sa mga hula sa Biblia tungkol sa mga oras ng pagtatapos. Sa aklat ng pahayag, nakakahanap tayo ng maraming mga sanggunian sa paghatol na darating sa mundo. Para sa magandang araw ng kanyang galit ay dumating, at sino ang makatayo? Pahayag 6:17. Sa loob ng maraming siglo, ang Vatican ay nagpapanatili ng isang hindi maliwanag na tindig patungo sa hula na ito. Habang hindi pa opisyal na inendorso ito,
hindi nila ito ganap na tinanggal. Napapanatili ito sa kanilang mga archive. Halos parang naghihintay sila upang makita kung mangyayari ba ito. Ang pamamarang ito ay nagpapaalala sa atin ng payo ni Jesus sa Mateo 10:16 na maging matalino bilang mga ahas at hindi nakakapinsala bilang mga kalapati. Maingat na naobserbahan ng simbahan ang paglalahad ng mga kaganapan habang pinapanatili ang focus nito sa pagkalat ng ebanghelyo at pag-aalaga ng pananampalataya ng mga mananampalataya sa pangwakas na plano ng Diyos. Habang pinag-iisipan natin ang sinaunang hula na ito sa mga kasalukuyang kaganapan, naalalahanan natin ang kahalagahan ng pag-unawa sa ating espiritual na paglalakbay. Hinihikayat tayo ng Biblia na subukan ang lahat ng mga bagay, hawakan ng mabilis kung ano ang mabuti. 1 Thessalonica 5:21. Bagaman hindi natin ibabatay ang ating pananampalataya lamang sa mga hula o palatandaan, maaari nating tingnan ang mga ito bilang mga potensyal na tagapagpahiwatig ng pinakamataas na timeline ng Diyos. Ang pinakamahalaga ay mapanatili natin ang ating tiwala kay Hesukristo na tiniyak sa atin. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi mawawala. Mateo 24:35. Kung o hindi ang hula ng St. Malachy ay nagpapatunay na tumpak ang ating pananampalataya ay nananatiling nakaangkla sa hindi nagbabago na katotohanan ng salita ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pag-ibig sa sangkatauhan. Nang lumakad si Cardinal Jorge Mario Bergoglio sa balkonahe ng Basilika ni St. bilang ika-286 na Papa sa kasaysayan ng Katoliko, si Francis ang magiging ika-100 Papa mula noong Celestine II, tiyak na tumutugma sa bilang ng mga Pop na hinulaang sa sinaunang listahan ng St. Malachy. Ang manghang pag-align na ito ay hindi nawala sa mga scholar ng hula ng Biblia, na agad na nagsimulang suriin kung ang mapagpakumbabang ito ng Argentinian Jesuit ay maaaring maging pangwakas na pontiff na inilarawan bilang Petrus Romanus. Tulad ng itinuro sa amin ni Jesus, malalaman mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga prutas. Mateo 7:16. Napakaraming nagsimulang tumingin sa mga palatandaan na nakapaligid sa papacy ni Pope Francis. Kahit na hindi kinuha ni Francis ang pangalang Peter ng direkta, ang mga koneksyon sa unang apostol ay pansin at marami. Sa kabila ng ipinanganak sa Argentina, ang mga magulang ni Francis ay mga imigrante na Italyano na nagbibigay sa kanya ng malalim na ugat ng Roma. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Mario Giuseppe Bergoglio na kumukonekta sa kanya kay Joseph, ang makamundong ama ni Jesus. Sa banal na plano ng Diyos, ang mga pangalan ay madalas na nagdadala ng makabuluhang kahulugan tulad ng nakikita natin sa buong Biblia. Alalahanin kung paano sinabi ni Jesus kay Simon, "Ikaw si Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Mateo 16:18. Ang pangalang Francis mismo ay nagdadala ng malalim na kabuluhan dahil napili ito bilang paggalang kay San Francis ng Assisi na ang pangalan ng kapanganakan ay Giovanni di Pietro Bernardone, literal na John, anak ni Peter. Ang mga koneksyon na ito ay tila napakarami upang maging pagkakaisa lamang. Ang tiyempo ng papacy ni Francis ay kasabay ng hindi pa naganap na pandaigdigang pagdurusa na eksaktong hula ng hula. Mula sa sandaling ipinapalagay niya ang papacy, ang mundo ay nakaranas ng pagtaas ng mga salungatan, natural na sakuna, kawalang tatag sa ekonomiya, at isang nagwawasak na pandemya. Sa mga pagsubok na ito, talagang pinapakain ni Francis ang kanyang kawan sa pamamagitan ng kanyang diin sa awa, pakikiramay, at pag-aalaga sa mga marginalized, pangunahing mga turo ni Hesukristo. Tulad ng sinabi ng mabuting pastol, "Ako ang mabuting pastol." Ang mabuting pastol ay nagbibigay ng kanyang buhay para sa tupa. Juan 10:11. Si Francis ay isinama ang papel na ito ng pastol sa panahon ng ilan sa mga mapaghamong oras sa nagdaang kasaysayan. Ang nakakaakit ng partikular ay kung paano niyakap ni Francis ang mga reforma na umalog sa mga pundasyon ng tradisyonal na istruktura ng kapangyarihan ng simbahan. Ang kanyang diin sa synodality at desentralisasyon ay, sa maraming paraan, ay nagsimulang baguhin ang lungsod ng 7 burol, isang sanggunian sa Biblia sa Roma,
na lumilitaw sa pahayag sa Bemersings 9. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga sasakyang dagat upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Tulad ng isinulat ni Pablo, pinili ng Diyos ang mga hangal na bagay ng mundo upang mapahiya ang matalino at pinili ng Diyos ang mga mahina na bagay ng mundo upang mapahiya ang mga bagay na makapangyarihan. Or mga taga-Korinto 1:27, ang mapagpakumbabang diskarte at diin ni Francis sa paglilingkod sa mahihirap kaysa sa paggamit ng kapangyarihan ay nakahanay ng perpekto sa prinsipyong ito sa Biblia. Bilang mga naniniwala, dapat nating lapitan ang mga koneksyon na ito sa parehong pananampalataya at pag-unawa. Binalaan tayo ni Jesus na manood at manalangin, Marcos 3:33, habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. Ang potensyal na katuparan ng hula ng St. Malachy sa Pope Francis ay hindi nangangahulugang ang wakas ay agad, ngunit iminumungkahi nito na maaari tayong pumasok sa isang makabuluhang bagong yugto sa timeline ng Diyos. Tiniyak sa atin ng Biblia na ng araw at oras na walang nakakaalam, kahit na ang mga anghel ng langit kundi ang aking Ama lamang, Mateo 24:36, ang aming responsibilidad ay hindi mahulaan ang eksaktong tiyempo, ngunit upang manatiling tapat sa salita at misyon ng Diyos, na ibinahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa isang mundo na talagang nangangailangan ng pag-asa sa lalong naguguluhan na mga oras. Ang papacy ni Pope Francis ay minarkahan ng pambihirang mga pagdurusa sa loob at labas ng simbahan sa kung ano ang nakikita ng marami bilang isang direktang katuparan ng hula ng St. Malachy. Mula sa sandaling ipinapalagay niya ang upuan ni Peter, nahaharap si Francis sa isang walang uliran na bagyo ng mga iskandalo, lalo na ang pandaigdigang krisis sa pag-abuso sa klero na nanginginig sa pananampalataya ng milyon-milyon. Tulad ng babala ni Jesus sa Lucas 2:2-3, sapagkat walang nasasakop na hindi maipahayag o nakatago na hindi malalaman. Kaya't anuman ang iyong napag-usapan sa kadiliman ay maririnig sa ilaw, at kung ano ang iyong sinasalita sa tainga sa mga panloob na silid ay ipapahayag sa mga house-ops. Ang mga salitang ito ay tila maging materialize habang ang matagal na nakatagong mga pang-aabuso ay lumiwanag na pinilit ang simbahan na harapin ang pinakamadilim na mga anino. Ang panloob na pagtutol sa mga reforma ni Francis ay mabangis at walang humpay. Ang mga konserbatibong paksyon sa loob ng simbahan ay inakusahan siya ng pag-dilute ng doktrina at tradisyon, kasama ang ilan kahit na sa pagtatanong sa pagiging totoo ng kanyang papacy. Ang polarization na ito ay sumasalamin sa babala ni Jesus na ang isang bahay na nahahati laban sa sarili ay hindi maaaring tumayo, Marcos 3:25. Ang hindi pa naganap na sitwasyon ng pagkakaroon ng dalawang buhay na mga pop, si Francis at ang kanyang hinalinhan na si Benedict XVI, ay lumikha ng isang simbolikong dibisyon na nakita ng marami bilang makabuluhan. Sa buong banal na kasulatan, ang Diyos ay madalas na gumagamit ng mga panahon ng panloob na salungatan upang linisin ang kanyang mga tao. Habang binabasa natin sa Malachy 3:3, siya ay uupo bilang isang refiner at isang paglilinis ng pilak. Lilinisin niya ang mga anak ni Levi at linisin sila bilang giginto at pilak. Marahil ang pinaka-kapansin-pansin ay ang pandaigdigang konteksto ng papacy ni Francis, isang mundo na lalong minarkahan ng dibisyon, salungatan at umiiral na mga banta mula sa pagtaas ng pag-uusig sa relihiyon sa maraming mga rehiyon hanggang sa pagtaas ng mga digmaan sa Ukraine sa gitnang silangan, at higit pa, pinasasalamatan ni Francis ang kanyang kawan sa pamamagitan ng kung ano ang itinuturing na mga oras ng apocalyptic. Inihula ni Jesus ang mga kondisyong ito sa Mateo 24:6-7. At maririnig mo ang mga digmaan at talingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat ang bansa ay babangon laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng mga famines, salot at lindol sa iba't ibang lugar. Ang COVID-19 na pandemya na lumitaw sa papacy ni Francis ay nagdala ng matalim na kaluwagan dahil ang sakit ay lumusot sa buong mundo. Ang mga pagkakaiba, iba ng ekonomiya na patuloy na kinondena ni Francis ay lumawak lamang sa panahon ng kanyang panunungkulan, kasama ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap na
abot sa mga hindi pa naganap na antas. Ang kanyang propetikong tinig ay sumigaw ng mga babala na natagpuan sa James 5:1-3. Halika ngayon, mayaman ka, umiiyak at umungol para sa iyong mga pagdurusa na darating sa iyo. Ang iyong kayamanan ay nasira at ang iyong mga kasuotan ay kinakain. Ang pareho na advokasya ni Francis para sa mahihirap at marginalized ay madalas na natugunan ng pagtutol mula sa malakas na interes sa ekonomiya at pampulitika, tulad ni Jesus na nahaharap sa pagsalungat mula sa mga itinatag na kapangyarihan ng kanyang panahon. Sa lahat ng mga pagdurusa na ito, pinanatili ni Francis ang isang matatag na pananampalataya sa providence at mercy ng Diyos. Ang kanyang madalas na mga tawag sa panalangin at tiwala sa banal na patnubay ay sumasalamin sa payo ni Pablo sa Filipos, Hartar, 6-7, maging pagkabalisa para sa wala, ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipapaalam sa iyong mga kahilingan at isipan ni Kristo Jesus. Kahit na ang mga bagyo ay nagngangalit sa paligid niya, isinama ni Francis ang kalmadong katiyakan na nagmumula sa alam na ang Diyos ay nananatiling soberanya sa kasaysayan. Ang kanyang saksi ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng mga hula na pagdurusa, ang tapat ay tinawag na huwag matakot ngunit magtiwala sa Panginoon na nangako, kasama kita palagi kahit na sa katapusan ng edad. Mateo 28:20. Si Pope Francis ay nagsimula sa isang misyon upang baguhin ang simbahan sa mga paraan na inilarawan ng marami bilang revolusyonaryo, ngunit malalim na nakaugat sa orihinal na mga turo ni Hesukristo. Ang kanyang pananaw sa isang mahirap na simbahan para sa mahihirap ay sumigaw ng sariling ministeryo ni Jesus, kung saan inihayag ng tagapagligtas, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako na ipangaral ang Ebanghelyo sa mahihirap. Lucas 4:18. Ang mga reforma ni Francis ay hindi lamang administratibo, ngunit kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa kung paano naiintindihan ng simbahan ang misyon nito sa modernong mundo. Hinahangad niyang ibahin ang anyo ng institusyon mula sa tinatawag niyang self-referential na katawan sa isang field hospital na lalabas upang pagalingin ang mga nasugatan sa mga margin ng lipunan. Ang sentral sa agenda ng reforma ni Francis ay ang konsepto ng synodality, isang mas pahalang at inclusive na diskarte sa pamamahala ng simbahan na kasangkot sa pakikinig sa lahat ng mga tinig, lalo na ang mga tradisyonal na marginalized. Ang pamamaraang ito ay sumasalamin sa unang pamayanang Kristiyano na inilarawan sa mga Gawain 10, kung saan nagtipon ang mga apostol at matatanda upang magkasama ang mga pagpapasya. Madalas na sinipi ni Francis ang mga Gawa 10:34 na nagpapaalala sa tapat na ang Diyos ay hindi nagpapakita ng paghiwalay, habang binuksan niya ang mga pintuan para sa higit na pakikilahok ng mga kababaihan sa pamunuan ng simbahan, lumikha ng puwang para sa diborsiyado at muling aasawa ng mga Katoliko, at pinalawak na pakikiramay sa mga individual na LGBTQ+, habang pinapanatili ang pangunahing doktrina. Binigyang diin niya na ang simbahan ay dapat na isang lugar kung saan ang awa ng Diyos ay nangunguna sa mahigpit na aplikasyon ng mga patakaran. Ang mga reformang pampinansyal na itinatag ni Francis ay nagtakal sa ulo ng korupsyon, na nagdadala ng transparency sa Vatican Bank at iba pang mga institusyon ng simbahan. Ang paglilinis ni Jesus sa templo ay nasa isip ko para sa maraming mga tagamasid. Ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalangin, ngunit ginawa mo itong isang den ng mga magnanakaw. Mateo 21:13. Ang pagpilit ni Francis sa integridad sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa mabuting pamamahala. Ito ay tungkol sa pag-align ng mga kasanayan sa simbahan sa espiritual na misyon nito. Patuloy niyang itinuro na ang pananampalataya sa Diyos ay dapat na sinamahan ng etikal na pag-uugali sa lahat ng aspeto ng buhay, kabilang ang mga pakikitungo sa pananalapi. Ang kanyang personal na halimbawa ng pagiging simple, pagpili ng mga katamtamang tirahan at transportasyon, isinama ang kanyang paniniwala na ang simbahan ay dapat sumasalamin sa pagpapakumbaba ng tagapagtatag nito. Marahil na higit na makabuluhan, binago ni Francis ang diskarte ng simbahan sa pangangasiwa sa kapaligiran na inilalathala ang groundbreaking encyclopedia na Laudato Si, na nag-frame ng pag-aalala sa ekolohiya
bilang isang espiritual at moral na kahalagahan. Ang pagguhit sa Genesis 2:15, kung saan inilalagay ng Diyos ang mga tao sa hardin upang magkaroon at panatilihin ito, binuo ni Francis ang isang komprehensibong teolohiya ng pangangalaga sa paglikha na nakakonekta sa pagkasira ng kapaligiran sa pagdurusa ng mahihirap. Ang pagtuturo na ito ay nagpalawak ng pag-unawa sa simbahan kung ano ang ibig sabihin ng ibig sa kapitbahay ng isang tao sa isang magkakaugnay na mundo. Ang kanyang makahulang tindig sa pagbabago ng klima ay nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang pananampalataya sa Diyos ay dapat isama ang responsableng pamamahala ng kanyang nilikha. Sa buong kanyang pagsisikap sa reforma, nahaharap si Francis ng makabuluhang pagtutol, ngunit nagtitiyaga siya sa isang banayad na pagpapasiya na sumasalamin sa payo ni Pablo na magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Mga taga-Efeso 4:15. Naunawaan niya na ang makabuluhang reforma ay nangangailangan ng pasensya at dialogo, hindi pagpapatao. Kapag pinuna dahil sa mabagal na paglipat o masyadong mabilis, tumugon siya sa karunungan na matatagpuan sa mga Ecclesiastes. Sa lahat ng bagay ay may panahon, isang oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Ecclesiastes 3, Lectures 1. Ang kanyang diskarte sa reforma ay hindi upang buwagin ang tradisyon, ngunit upang matulungan ang simbahan na matuklasan muli ang pagiging simple ng radikal at pagiging inclusivity ng orihinal na mensahe ni Jesus na nag-aalis ng mga natipon na layer na nakakubli sa nagbabago na kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang pontificate ni Pope Francis ay kasabay ng isang panahon nang hindi pa naganap na pandaigdigang mga hamon na tila nag-echo ng mga hula sa Biblia tungkol sa mga oras ng pagtatapos, tulad ng inihula ni Jesus sa Lucas 21:25-26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin, at sa lupa ay nababagabag sa mga bansa na may pagkalipol, ang dagat at ang mga alon ay umuungol. Ang mga tao ay nabigo sa kanila mula sa takot at pag-asa ng mga bagay na darating sa mundo. Ang tumataas na krisis sa klima, kasama ang matinding mga kaganapan sa panahon, tumataas na dagat at pagkasira ng ekolohiya, ay nagdala ng mga sinaunang salita na ito sa matalim na pokus. Tumugon si Francis ng may kalinawan ng makahulang sa kanyang ensiklop na Laudato Si, na tinawag ang mga mananampalataya na kilalanin ang pag-aalaga sa nilikha ng Diyos bilang isang mahalagang elemento ng pananampalataya. Ang COVID-19 na pandemya na lumusot sa buong mundo ay lumikha ng isa sa mga pagtukoy ng mga sandali ng papasi ni Francis. Noong Marso 27, 2020, nag-iisa siyang tumayo sa isang pag-ulan. Walang laman na parisukat ni Saint ang makapangyarihang imaheng ito ng pastol na nakatayo sa pagkakaisa sa kanyang pagdurusa. Nakawan ay nagpapaalala sa marami sa awit 23:4, Oo, kahit na naglalakad ako sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot na masama, sapagkat kasama mo ako. Sa sandaling iyon, isinama ni Francis ang pagkakaroon ni Kristo sa gitna ng samang pagdurusa ng sangkatauhan na nag-aalok ng pag-asa at ginhawa sa isang mundo na nahawakan ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang kanyang mensahe na lahat tayo ay nasa parehong bangka ay binigyang diin ang aming ibinahaging kahinaan at pananalig sa mga mata ng Diyos. Ang geopolitical landscape sa panahon ng papasi ni Francis ay minarkahan ng pagtaas ng salungatan at polarization. Ang mga digmaan sa Syria, Yemen, Ukraine at ang banal na lupa mismo ay nag-angko ng hindi mabilang na buhay at lumikha ng napakalaking krisis sa mga refugee. Patuloy na tinawag si Francis para sa kapayapaan na binibigkas ang beatitude ni Jesus ang mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mateo 5:9. Ang kanyang mga pagsisikap sa diplomatikong habang hindi palaging matagumpay sa pagtigil sa mga salungatan, gayunpaman pinanatili ang kahalagahan ng moral na kapayapaan sa unahan ng internasyonal na diskurso. Ipinapaalala niya sa mga pinuno ng mundo na ang tunay na seguridad ay hindi mula sa mga sandata, ngunit mula sa hustisya, tulad ng hinulaang ni Isaias. Ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang epekto ng katuwiran, katahimikan at katiyakan magpakailanman. Isaias 32:17. Ang hindi pagkakapantay,
pagpapantay sa ekonomiya ay umabot sa mga hindi pa naganap na antas sa panahon ng Francis's Pontificate na may agwat sa pagitan ng mayaman at hindi magandang pagpapalawak sa labis na itinuturing na hindi natukoy sa moral. Ang pareho na advokasya ng Papa para sa may hirap ay sumasalamin sa pagtuturo ni Jesus na anuman ang ginawa mo para sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ginawa mo sa akin. Mateo 25:40. Hinamon ni Francis ang idolatriya ng pera at ang throwaway culture na tinatrato ang kapwa-tao at ang kapaligiran bilang disposable. Ang kanyang pagpuna sa hindi pa natapos na kapitalismo ay sumigaw ng mga babala ng James 5:4. Sa katunayan ng sahod ng mga manggagawa na nagpakagulo sa iyong mga bukid, na pinapanatili mo sa pamamagitan ng pandaraya sumigaw, at ang pag-iyak ng mga ani ay umabot sa mga tainga ng Panginoon ang Gisabaoth. Sa buong maramihang ito, overlay ng mga krisis, pinanatili ni Francis ang isang mensahe ng pag-asa na nakaugat sa pananampalataya sa patunay ng Diyos. Kahit na nahaharap sa mundo ang tila mga hamon sa apokaliptik, ipinapaalala niya sa mga naniniwala na ang ebanghelyo ay nag-aalok na hindi makatakas mula sa pagdurusa, ngunit pagbabagong anyo sa pamamagitan nito, tulad ng isinulat ni Pablo sa Roma 8:28. Alam namin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa kabutihan sa mga nagmamahal sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Ang pamunuan ni Francis sa mga pandaigdigang hamon na ito ay nagpakita na ang tunay na pananampalataya ay hindi tinatanggihan ang kalupitan ng katotohanan, ngunit nahaharap ito sa katapangan, pakikiramay, at isang hindi matitinag na tiwala sa pagkakaroon ng Diyos kahit na sa pinakamadilim na oras, kisang katauhan. Ang kanyang saksi ay nagpapaalala sa tapat na ang mga pangako ng Biblia ay mananatiling totoo. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang kasalukuyang tulong sa problema. Awit 46:1. Si Pope Francis ay nakataas ang magkakaugnay na dialogo sa hindi pa naganap na taas sa panahon ng kanyang pontificate, na kinikilala na sa ating magkakaugnay na mundo, ang kapayapaan sa mga bansa ay nangangailangan ng kapayapaan sa mga relihiyon. Ang kanyang diskarte ay malalim na nakaugat sa karunungan sa Biblia, na sumasalamin sa turo ni Jesus na pinagpala ang mga tagapamayapa sapagkat tatawaging sila ng mga anak ng Diyos. Mateo 9 na. Naunawaan ni Francis na ang tunay na dialogo ay hindi nangangailangan ng kompromiso sa sariling pananampalataya, ngunit sa halip ay hinihiling ng mas malalim na pag-unawa dito. Habang nakikipagtulungan siya sa mga pinuno ng ibang relihiyon, isinama niya ang payo ni Apostol Pedro na laging handa na magbigay ng pagtatanggol sa lahat na humihiling sa iyo ng isang dahilan para sa pag-asang nasa iyo na may kaamuan at takot. 1 Pedro 3:15. Ang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ni Pope Francis at Grand Imam Ahmad Al-Tayeb sa Abu Dhabi noong 2019 ay nagresulta sa groundbreaking dokumento sa fraternity ng tao. Natupad ang sandaling ito sa maraming paraan, ang pangitain ni Isaias tungkol sa pagkakasundo. Sa araw na iyon magkakaroon ng isang highway mula sa Egypt hanggang sa Assyria. Sa araw na iyon ang Israel ay magiging isa sa tatlo kasama ang Egypt at Assyria, isang pagpapala sa gitna ng lupain na pinagpala ng Lord of Hosts, Isaiah 19:23-25. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa ating karaniwang sangkatauhan bilang mga anak ng Diyos, si Francis ay tumulong sa paglikha ng mga tulay kung saan nagkaroon ng mga pader. Ang deklarasyon ng dokumento na nilikha ng Diyos ang lahat ng tao na pantay sa mga karapatan, tungkulin at dignidad ay sumigaw ng katotohanan sa Biblia na ang lahat ng tao ay nilikha sa imahe ng Diyos. Genesis 1:27. Ang hindi pa naganap na pagbisita ni Francis sa Iraq noong 2021, kasama na ang kanyang malakas na serbisyo sa panalangin sa Ur, ang lugar ng kapanganakan ni Abraham, ay sumisimbolo sa pagbabalik sa ibinahaging mga ugat ng tatlong pananampalataya ni Abraham. Nakatayo sa lupain kung saan unang tinawag ng Diyos si Abraham, pinapaalalahanan ni Francis ang mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim ng kanilang karaniwang espiritual na ninuno na ipinangako ng Diyos, sa iyo ang lahat ng mga pamilya ng mundo ay pagpalain na Genesis 12:3. Ang paglalakbay na ito sa duyan ng sibilisasyon
na isinasagawa sa kabila ng mga panganib sa seguridad at sa panahon ng isang pandaigdigang pandemya ay nagpakita ng pangako ni Francis na pagalingin ang mga sinaunang dibisyon sa pamamagitan ng personal na pagtatagpo at ibinahaging panalangin. Ang kanyang mga aksyon ay nagbigay ng buhay na pagpapahayag sa pangitain ni Pablo na kay Kristo, ang Diyos ay pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili. Tiwa mga taga-Korinto, Credo 19, ang relasyon ng Papa sa Hudaismo ay nagpakita ng partikular na lalim na nagtatayo sa ikalawang pagkilala sa Konseho ng Vatican sa espesyal na bono sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Madalas na sinipi ni Francis ang Roma 11:29 na nagpapatunay na ang mga regalo at pagtawag ng Diyos ay hindi maibabalik patungkol sa tipan ng Diyos sa mga Hudyo. Ang kanyang pagbisita sa mga sinagoga, ang kanyang malakas na paninindigan laban sa antisemitism, at ang kanyang malalim na pakikipagkaibigan sa mga pinuno ng mga Hudyo ay nagpakita ng kanyang pag-unawa na ang mga Kristiyano ay hindi lubos na maunawaan ang kanilang sariling pananampalataya nang hindi pinahahalagahan ang mga ugat ng mga Hudyo. Tulad ng ipinahayag mismo ni Jesus, ang kaligtasan ay ng mga Hudyo, Juan 4:32. Isang katotohanan na si Francis ay patuloy na pinarangalan sa parehong salita at gawa, kahit na sa mga Kristiyanong Orthodox na Kristiyano. Hinabol ni Francis ang pagkakasundo na may manghang pagpapakumbaba. Ang kanyang pagyakap sa ecumenical patriarch na si Bartholomew at ang kanyang makasaysayang pagpupulong sa Russian Orthodox Patriarch na si Kirill sa Cuba noong 2016 ay nagtrabaho patungo sa pagtupad ng panalangin ni Jesus na silang lahat ay maaaring maging isa. Juan 17:21. Kinilala ni Francis na ang dibisyon ng Kristiyano ay sumasalungat sa tahasang pagnanasa ni Kristo at nagpapahina sa saksi ng simbahan sa isang aalinlangan na mundo. Ang kanyang diskarte sa ecumenism ay hindi batay sa pagliit ng mga pagkakaiba, ngunit sa pag-maximize ng pag-ibig na dapat kilalanin ang lahat na sumusunod kay Jesus. Tulad ng isinulat ni Pablo, higit sa lahat ng mga bagay na ito ay nag-ibig na siyang bono ng pagiging perpekto. Colosas 3:14. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na ito sa dialogo at pagkakasundo, ipinakita ni Francis na ang pananampalataya sa Diyos at pag-ibig sa kapitbahay ay hindi mapaghihiwalay. Tulad ng itinuro ni Jesus nang pinangalanan niya ang mga ito bilang dalawang pinakadakilang utos, Mateo 22:37-40. Ang manghang katumpakan na kung saan ang mga hula ni Saint Malachy ay tila inilarawan ang mga kamakailang mga papa ay pinalakas ang pananampalataya ng maraming mananampalataya na nakakakita ng kamay ng Diyos sa trabaho sa kasaysayan ng tao. Si John Paul Perez na ang maikling 393 araw na papasi noong 1978 ay natigilan ang mundo, ay inilarawan sa hula bilang De Meditate Lunae mula sa kalahating buwan. Nakakaintriga, ang kanyang pangalan ng kapanganakan ay Albino Luciani na nangangahulugang puting ilaw at ipinanganak siya sa Belluno, Italy, magagandang buwan. Naging papa siya sa loob ng kalahating buwan at namatay bago ang susunod. Ang mga tiyak na ugnayan ay nagpapaalala sa atin ng soberanya ng Diyos sa paglipas ng panahon mismo, tulad ng ipinahayag sa Isaiah 46:10. Ang pagpapahayag ng wakas mula sa simula at mula sa mga sinaunang panahon ang mga bagay na hindi pa nagawa, na nagsasabing, ang aking payo ay tatayo at gagawin ko ang lahat ng aking kasiyahan. Ipinanganak sa panahon ng isang solar eclipse, naglakbay siya sa mundo tulad ng araw, bumibisita sa mas maraming mga bansa kaysa sa anumang nakaraang papa, at inilibing noong Abril 8, 2005 sa isa pang solar eclipse. Ang kanyang mga pinanggalingan ng Poland ay nakakonekta sa kanya sa paggawa ng pagkakaisa na nakatulong ibagsak ang komunismo sa silangang Europa. Ang mga koneksyon na ito ay tila natutupad ang mga salita ni Jesus na walang nasasakop na hindi maipahayag o nakatago na hindi malalaman. Mateo 10:26. Ang mga tiyak na detalye na nag-uugnay sa hula sa makasaysayang katotohanan ay nagmumungkahi ng banal na kaalaman na lumampas sa pag-unawa ng tao. Si Benedict XVI
na nagtagumpay kay John Paul II ay inilarawan bilang Gloria Olivae, ang kaluwalhatian ng oliba. Bago naging papa, siya si Cardinal Joseph Ratzinger, pinuno ng kongregasyon para sa doktrina ng pananampalataya. Kapansin-pansin ang order ng Benedictine, kung saan kinuha niya ang kanyang pangalan ng papal, ay may isang sangay na kilala bilang mga Olivetans. Kasama sa kanyang coat of arm ang Moor ng Freising na may suot na korona ng mga dahon ng oliba. Binigyang din ng Papa si Benedict ang kapayapaan at pagkakasundo na sinasagisag ng sangay ng oliba sa tradisyon ng Biblia, habang nakatanggap si Noe ng isang sangay ng oliba mula sa kalapati na nilagdaan ang pagtatapos ng paghatol ng Diyos, Genesis 8:11. Hinahangad ni Benedict na pagalingin ang mga division sa loob ng simbahan at sa iba pang mga tradisyon ng pananampalataya. Ang katumpakan ng mga makahulang paglalarawan na ito ay tumututol sa magkasabay na paliwanag, habang ang mga nag-aalinlangan ay maaaring tanggalin ang mga koneksyon na ito. Kinikilala ng mga tao ng pananampalataya na ang Diyos ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng mga pattern at palatandaan na nagpapakita ng kanyang mga layunin. Tulad ng itinuro ni Jesus ngang kapag gabi na sinasabi mo, ito ay magiging makatarungang panahon sapagkat ang kalangitan ay pula, at sa umaga, magiging napakarumi na panahon ngayon sapagkat ang langit ay pula at nagbabanta. Mga mapagkunwari, alam mo kung paano makilala ang mukha ng kalangitan, ngunit hindi mo makikilala ang mga palatandaan ng mga oras. Mateo 9:16, Daur 33. Ang maliwanag na katuparan ng hula ng St. Malachy ay nag-aanyaya sa atin na makilala ang aktibidad ng Diyos sa kasalukuyang mga kaganapan na may karunungan sa Espiritu. Ang pattern na ito ng propetikong katuparan sa buong kasaysayan ay nagpapalakas sa ating pananampalataya sa pinakamataas na kontrol ng Diyos sa mga gawain ng tao. Ang Biblia ay napuno ng mga hula na natupad ng kamangha, manghang katumpakan mula sa mga tiyak na detalye ng kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, Mikas 15:2, hanggang sa kanyang pagdurusa sa krus, awit 22. Ang mga natutupad na hula na ito ay nagsisilbing pundasyon para sa ating tiwala sa mga hula na naghihintay pa rin ng katuparan. Tulad ng isinulat ni Pedro, mayroon din kaming makahulang salita na mas sigurado na mahusay mong makinig bilang isang ilaw na kumikinang sa isang madilim na lugar hanggang sa araw na sumisikat at ang bituin ng umaga ay tumataas sa iyong mga puso. 2 Pedro 1:19. Ang maliwanag na kawastuhan ng hula ng St. Malachy tungkol sa mga kamakailang mga pop ay naghihikayat sa mga mananampalataya na manatiling maingat at tapat habang hinihintay natin ang kumpletong paglalahad ng perpektong plano ng Diyos. Ang pangwakas na bahagi ng hula ng St. Malachy ay nagsasalita tungkol sa pagkawasak ng Roma, ang lungsod ng 7 hills, at ang kahila, hilakbot na paghatol na susundin. Ang hindi kilalang hula na ito ay nakahanay sa pansin ng mga hula sa Biblia, lalo na ang mga natagpuan sa Aklat ng Pahayag. Sa Apokalipsis 17:9, nabasa namin ang tungkol sa 7 bundok kung saan nakaupo ang babae ayon sa kaugalian na binibigyang kahulugan bilang Roma, ang lungsod na itinayo sa 7 burol. Ang sanggunian ng hula sa paghuhukom ay sumasalamin sa sariling mga salita ni Jesus sa Mateo 25:31-32. Kapag ang anak ng tao ay dumating sa kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga banal na anghel na kasama niya, pagkatapos ay uupo siya sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bansa ay tipunin sa harap niya at ihiwalay niya ang mga ito sa isa't isa dahil hinati ng isang pastol ang kanyang mga tupa mula sa mga kambing. Sa buong banal na kasulatan, palagi ang binalaan ng Diyos ang paghuhusga habang nag-aalok ng awa sa mga lumingon sa Kanya. Sino ang makatiis nito? Ngayon sa makatuwid, sabi ng Panginoon, lumingon sa akin ng buong puso na may pag-aayuno, na may pag-iyak at sa pagdadalamhati. Joel 2:11-12. Ang pattern na ito ng babala na sinundan ng isang paanyaya sa pagsisisi ay sumasalamin sa pagkatao ng Diyos. Siya ay parehong perpektong at walang katapusang maawa dumating. Tingnan na hindi ka nababagabag. Para sa lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari, ngunit ang wakas ay hindi pa. Para sa bansa ay babangon laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian.
at magkakaroon ng mga gutom, salot at lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay simula ng mga kalungkutan, ang mga pandaigdigang hamon na minarkahan ng Pope Francis's pontificate, pandemic, war, krisis ng klima, kakayahang pang-ekonomiya, magdala ng isang hindi mapakali na pagkakahawig sa mga hula na ito ay nagtuturo na ang paghuhusga ay nagsisimula sa sariling sambahayan. 1 Peter 4:17. Trabaho na lilito mula sa kanilang banal na layunin. Mga bagay na magaganap at tumayo sa harap ng anak ng tao. Lucas 21:36. Habang pinagmamasdan natin kung ano ang lilitaw na paglalahad ng mga sinaunang hula, ang ating tugon ay dapat na mabago ang pangako sa pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa iba at pag-asa sa pangako ni Kristo. At kung pupunta ako at maghanda ng isang lugar para sa iyo, darating ako at tatanggapin ka sa aking sarili. Kung nasaan ako, maaari ka ring maging. 1:14:3. Habang pinag-iisipan natin ang pambihirang paglalakbay ni Pope Francis mula sa mga slums ng Buenos Aires hanggang sa tagapangulo ng St. Peter, ang kanyang pamana ay lumilitaw bilang isang tinukoy ng awa, isang kalidad na nakasalalay sa mismong puso ng pagkatao ng Diyos. Sa buong banal na kasulatan, naalala natin na ang Panginoon ay maawain at mapagbigay, mabagal na magalit, at masaganang mabuti. 1:3-8. Mateo 5:7. Ang kanyang pagpili ng pangalan, paggalang sa St. Francis ng Assisi na yumakap sa Lady Poverty, na nakasign mula sa simula ng kanyang pangako sa mga nasa mga peripheries ng lipunan. Ang kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang paghuhugas sa mga paa ng mga bilanggo, ang kanyang pagyakap sa disfigured, at ang kanyang advokasya para sa mga refugee, lahat ay nagpakita ng kanyang paniniwala na ang pananampalataya sa Diyos ay dapat ipahayag sa pamamagitan ng mga konkretong gawa ng pag-ibig, tulad ng isinulat ni James. Ang pananampalataya mismo, kung wala itong gawa, patay na. Santiago 2:17. Hinamon ni Francis ang komportabling mga Kristiyano na makatagpo kay Kristo sa pagdurusa ng iba, na binabanggit ang pagkakakilanlan ni Jesus sa gutom uhaw, ang estranghero, ang hubad, may sakit at nabilanggo. Mateo 25:35-36. Ang pagpapakumbaba na nagpakilala sa papacy ni Francis ay nag-iwan ng isang hindi mailalayong marka sa simbahan at mundo. Mula sa kanyang unang hitsura sa balkonahe ng Saint, ang kanyang tanyag na tanong, "Sino ako upang hatulan?" tungkol sa mga gay na individual na naghahanap ng Diyos ay hindi sumasalamin sa moral na relativismo, ngunit ang pagpapakumbaba upang makilala na ang pangwakas na paghatol ay kabilang sa Diyos lamang. Ang pamamaraang ito ay nagbukas ng mga pintuan para sa marami na nadama na hindi kasama sa simbahan, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa pagpapagaling at pagkakasundo. Kasama sa pamana ni Francis ang kanyang makahulang tinig sa magkakaugnay na krisis na kinakaharap ng sangkatauhan, pagkasira ng kapaligiran, hindi pagkakapantay, pantay sa ekonomiya, at ang kalagayan ng mga refugee. Ang kanyang encyclopedia na Laudato Si ay naka-frame na pag-aalala sa ekolohiya bilang isang espiritual at moral na kahalagahan na nagkokonekta sa pangangalaga sa paglikha ng may pag-aalaga sa mahihirap. Ang komprehensibong pangitain na ito ay sumasalamin sa pag-unawa sa Biblia na ang lahat ng mga aspeto ng nilikha ng Diyos ay magkakaugnay. Ang buong paglikha ay daing at paggawa ng mga panganganak na magkasama hanggang ngayon. Roma 8:22. Tinulungan ni Francis ang mga mananampalataya na maunawaan na ang pananampalataya sa Diyos ay dapat isama ang responsableng pamamahala ng kanyang nilikha at pakikiramay sa lahat na nagdadala ng kanyang imahe, lalo na ang mga pinaka-mahina sa kawalan ng katarungan sa kapaligiran at pang-ekonomiya. Marahil na higit na makabuluhan, nag-iwan si Francis ng isang pamana ng pagiging tunay na pagiging tunay, isang nabuhay na pananampalataya na lumampas sa ritual at doktrina upang yakapin ang nagbabago na kapangyarihan ng isang personal na relasyon kay Hesukristo. Ang kanyang mga humilya sa umaga na naihatid ng walang mga tala sa simple, direktang wika, inanyayahan ang mga tagapakinig sa isang engkwentro sa buhay na Diyos. Ang kanyang madalas na mga sanggunian sa diablo ay nagpapaalala sa mga naniniwala na ang espiritual na pakikidigma ay totoo, habang ang kanyang diin sa malambot na awa ng Diyos ay nag-aalok ng
asa sa mga nahihirapan sa kasalanan, at pag-aalinlangan. Tulad ng apostol na si Pablo, masasabi ni Francis, nakipaglaban ako sa magandang laban. Natapos ko na ang karera, pinanatili ko ang pananampalataya. 2 Timoteo 4:7. Ang kanyang papasi, marahil ang huli sa isang sinaunang sunod ng makahulang, ay nag-iiwan sa simbahan at mundo na may isang malakas na paalala na sa puso ng tunay na pananampalataya ay hindi kapangyarihan o prestihiyo, ngunit ang mapagpakumbabang pagkilala sa ating pag-asa sa Diyos ang ating responsibilidad na magmahal ng isa't isa tulad ng minamahal sa atin ni Kristo. Ang pinagsama-sama lang namin ay hindi lamang kamangha-manghang impormasyon, ito ay isang banal na wake-up call. Ang pagkamatay ni Pope Francis bilang huling papa sa hula ng St. Malachy ay dapat na iling tayo sa ating espiritual na pangunahing. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Marcos 13:37, ang sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa lahat, panoorin. Tapos na ang oras para sa espiritual na pagtulog. Kailangan kong tanungin ka, saan ka tumayo kasama ang Diyos ngayon? Handa ka na ba sa kung ano ang sinasabi sa amin ng banal na kasulatan na darating? Ipinangako ng Biblia na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:1-3. Huwag maghintay ng ibang araw upang makakuha ng tama sa Diyos at palalimin ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Kung ang mensahe na ito ay naantig ang iyong puso, mangyaring ibahagi ito sa isang taong pinapahalagahan mo. Kami ay nabubuhay sa pinaka-propetikong makabuluhang mga oras sa kasaysayan ng tao at kailangang marinig ng mga tao ang katotohanan na ito. Pindutin ang tulad ng pindutan, mag-subscribe kung wala ka, at i-on ang mga abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. 7 mga palatandaan sa Biblia na nagpapatunay na kami ay nasa mga oras ng pagtatapos. Alalahanin kahit na ano ang darating, ang mga taong naniniwala sa Diyos ay walang kinatakutan. Tulad ng awit 46:1-2 ay tinitiyak sa atin. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang napakakasalukuyang tulong sa problema. Sa makatuwid, hindi tayo matakot, kahit na ang lupa ay aalisin, at kahit na ang mga bundok ay madadala sa gitna ng dagat. Hanggang sa susunod na oras, ito ay si Marco na nagpapaalala sa iyo na manatili sa pananampalataya, manatili sa salita, at patuloy na tumingin ang aming pagtubos ay lumapit. Pagpalain kayo ng Diyos.